ayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyong pinan. Ano may panahon, naanay pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nag-aangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! Alas 7:49 sa buntag, this is Oras na Pilipinas ng 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio ng Far East Broadcasting Company. Magandang Lunes mga ka-ONP, isang napakagandang Lunes ang binigay sa atin ng Panginoon. Good morning po sa mga ka-ONP natin dyan na nakatutok sa atin sa radio, sa ating Facebook Live, sa ating Icecast at saka sa stream app natin. Magandang araw po sa inyo mga ka-ONP. Kumusta po ang ating Monday morning? Isang busy na umaga po sa ating lahat. Today is August 10, 2026, araw ng Monday. Kumusta po ang mga ka-ONP naman natin dyan na nasa Facebook Live? Magandang araw din po sa inyo. Saan man kayo sa buong mundo. Sana po nasa mabuting kondisyon ngayong araw na to. Yung mga ka-ONP naman natin dyan na kumakayod na sa araw na ito. Umaga pa mga ka-ONP. Kanina pa, alas 5, alas 4. Busy na. Dami ng mga ginagawa. Okay, enjoy po sa mga trabaho nyo today. Sa mga ka-ONP naman natin dyan na pauwi na ng bahay kasi tapos na ang duty. Good morning sa inyo dyan. Huwag kalimutan magpahinga, tulog muna, o di kaya before matulog, kumain muna. Pero minsan mahirap matulog pag busog. Kaya maya konti mga ka-ONP. Hi kay Kuya Eric, good morning. Salamat po sa prayer request ninyo. Ate Luz, good morning din po. Ate Barbs at kay Ate Jessa, magandang umaga din po sa inyo dyan. By the way mga ka-ONP, yung ating survey, pwede nyo pong sagutin kung nasa Facebook Live po kayo, naka-pin po doon yung survey. 3 question lang po yan, so pwede nyo pong sagutin yan in a very very quick way. Okay, pindot lang. Ayan, ito po yung survey natin about
sa mga listeners, ilang oras ba, ilang araw ba tayo nakikinig, at saan ba, or morning ba, hapon ba tayo nakikinig, no? Ayun po, mga ka-ONP. Pwede niyo pong ilagay yung sagot nyo. Click lang po yung link na nakapin dyan sa ating Facebook Live. Kung kayo po ay nasa radio, bisitahin niyo po yung ating Facebook page. Okay? 1197 DXFE. And then, may mga nakapaskil dyan, ha? May nakapin dyan, "We'd love to hear from you." So, nandun na yung link. Okay? So, kung naamo diha sa Facebook page nato, mga ka-ONP, na nakabutang dito sa pin, no? "We'd love to hear from you." And then, pakiclink lang po yung link or pakiscan ng code. Pwede nyo pong iscan ng code. Diretso po kayo doon sa ating DXFE Audience Listener Survey, mga ka-ONP. So, this is to help us, no? Para malaman natin kung saan ba kayo nakikinig at anong oras ba, anong araw ba tayo nakikinig, araw-araw ba. Pwede niyo pong sagutin doon, mga ka-ONP. Easy lang, no? Tatlong question lang. Tapos pindot-pindot lang sa sagot. Okay? Sige po, send nyo lang po or check nyo lang po yung ating link. Hi Ate Alma, good morning din po kay Ate Rosalina. Magandang umaga, palaging nakikinig sa radio. Ayan. Uy, maganda yan te, no? Lagay mo lang dun sa sagot na everyday. Okay? May nakalagay kasi doon ilang days. Siguro nakalagay doon everyday, 7 days, no? Sa number 2 na question. Gaano kadalas kang nakikinig sa aming stasyon sa loob ng isang linggo? So yung everyday, first na column, first answer. Sige po, sagutin niyo lang po yung survey, mga ka-ONP, and we thank you sa mga nakasagot na. Time check, 7:53 ng umaga. Ito po ang oras na Pilipinas. Dito po sa 1197 DXFE. A blessed Monday, busy Monday sa ating lahat. Huwag kalimutan maging kalmado. Walang magandang naani yan dyan sa init ng ulo, mga ka-ONP. Kaya tandaan natin, ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Iwas-iwas sa init ng ulo ngayong araw na to, ha. Kalma-kalma lang, mga ka-ONP natin dyan na nakikinig at nanonood. Okay, 7:54 ng umaga. Kumusta po yung mga ka-ONP naman natin? Tapos na sa sagot, Pastor. Ay, ganun ba? Good job. Thank you, Ate Rosalina. Maraming salamat po sa pagsagot. Yung mga hindi pa nakapasagot, sige po, click nyo lang po yung link, ha. Thank you po sa pagsagot. Yung mga nakasagot na. Okay, pag hindi masyadong familiar, ay ask kayo ng tulong sa apo nyo or sa pamangkin nyo siguro, no? Sa mga anak nyo dyan na pwedeng i-guide kayo how to answer itong ating survey. Okay? Anyway, sige po, send nyo lang po, mga ka-ONP. Yung mga greetings din po ninyo, mga gusto ninyong i-greet ngayon, birthday siguro, anniversary, paki-greet na lang. Comment lang or text lang po sa ating text line number 0909-582-2112. Pwede nyo rin po kaming tawagan 224-2184. Now, since Monday po ngayon, kasama natin later ang ating partner from SSS, si Miss Lorraine Mona Lorraine Tumbo, ang ating mga kasama, no? Mamaya. Okay? So, send lang po sa mga tanong din po ninyo para sa ating magtanong sa SSS. At sa mga rin natin, no, mga queries din natin, pwede rin po natin i-comment dyan. Ate Barbs, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Ate Barbs. Thank you sa pag-tune in. Ay, yung mga natin dyan, yung mga bumabiyahe ngayon, ako, ingat sa biyahe. Sabi nga natin kanina, no, iwasang mainit ang ulo. Okay? Huwag kalimutang kalmado lang tayo dapat ngayon, no, mga ka-ONP. Pasensya lang, pasensya. Diba? Magpasensya. Pastor Dong, good morning. Okay, pupunta ba kayo later sa DCMF? Mamaya na yon, di ba? Oo. God bless po. At saka sa mga pupuntang pastor, mga ka-ONP, Lord willing, makaapas. Makaapas.
Hi Ate Ivy, Kuya Hector, good morning. Ate Lenny, Ate Joji, Kuya Romeo Kuwa, Kuya Ben, Ate Nene Albania. Yung mga pastors natin dyan na nakikinig ngayon, magandang umaga po sa inyo. Pastor Jerry, Kuya Kaloy, Ate Des, Tan, magandang umaga din po. Ate Feki Hano, good morning, good morning. Ate Melanie, salamat din po sa pakikinig dito po sa ating programa. Nako, gusto kong i-greet si Ate Adelina. Kahapon nagkita kami diyan sa sa Kalayag Ministry. Okay? Ate Adelina, salamat ha. Thank you Kuya Sam, Pastor Pio for allowing me na makapag-preach sa inyong church. And at the same time, ma-share po ang ministry ng DXFE sa inyong simbahan. Okay, thank you po sa inyo. And also kina Ate Presi. Ayan, sila Sir Jeff. Thank you so much po sa inyo dyan. Okay, punta muna tayo sa mga pabaon natin ngayong umaga, mga ka-WNP. Ito po yung pabaon natin from Proverbs 19:3. Okay, maraming version to pero ito yung gagamitin ko from ang salita ng Diyos. Kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. At pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Nako, wag naman sana wag nating gawin 'yon mga ka-WNP. Wag nating isisi tayo naman pala ang may kamangmangan na sinasabi ng Biblia. Masakit pero totoo. Kaya ano nga ba ang solusyon diyan? The fear of the Lord, Sabi nga ng Biblia, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang kamangmangan, ang solusyon, ang Panginoon. Magandang reminder yan sa atin. That's Proverbs 19:3, mga ka-WNP. Okay? Kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Okay? Minsan kasi we think na kaya natin to, And wag maging dependent sa Panginoon. Pero sabi nga dito, kailangan maging dependent tayo sa Kanya. Kasi sa Kanya po ang wisdom. Okay? Yan po ang pabaon natin today. That's Proverbs 19:3, mga ka-ONP. Ayan, baka may mga pabaon din po kayo. Pwede nyo pong isend sa atin. Sir Don, good morning po Salamat po sa pakikinig dito po sa ating programa. Okay, yung mga nasa radio, sige po, text lang po. Okay, para naman natin. Mag-greet naman natin sila. Okay? Here's our Team Positive para po sa kanilang wow words of wisdom. Ate Josie, good morning. Here's Ate Yvonne. Ate Yvonne, magandang umaga. Magandang araw, mga ka-DXFE. Ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong pagkakataon. Ito po, si Ate Yvonne, Team Positive. Thank you, Ate Yvonne, sa pabaon mo. Here's Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Thank you, Kuya Julius, sa pabaon mo. Here's Kuya Elkin naman, partner ko ngayon. Kuya Elks, good morning. Maayong adlaw mga ka-DXFE, ihatag sa Dios ang kusog nga atong gikinahanglan aron makalahutay og mulambo. Ini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Salamat Kuya Elkin sa imuha pog pabaon karon mga ka-ONP nato nga naipabaon. Sige, send nyo lang po dito sa atin. At tari sa Ate Rosalina salamat kayo sa pag-send sa imuhang survey. Sa mga hindi pa naka-answer ng survey natin, nandun po yung link sa ating Facebook Live, nakapin po. Kung sa page po kayo, nandun po yung we'd love to hear from you, nakapin din. Click nyo lang po yung link or you can scan yung code natin mga ka-ONP. So maraming salamat po sa mga naka-answer na sa ating survey today. Magbabalik po ang Oras ng Pilipinas at makakasama na natin ang ating partner from SSS. Pangako niya ay panghawakan. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Walang pagbabago.
simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niyang pangako na hindi kailanman maglalaho. Kapag ika'y mayroong pagdududa, balikan kaniyang salita. Huwag mong hayaang patalo ka pa sa kalaban, huwag mangangamba. Kapag nahulog sa kasalanan, ay may kapatawaran. Hindi ka bababayaan sa iyong pangangailangan. Pangako niya'y laging panghawakan mo. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niyang pangako na hindi kailanman maglalaho. Simulan na. Ang purihin siya. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niya pangako na hindi kailanman maglalaho. Kaya simulan mo na. Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. Regular na timbangin ng anak at sukatin ang kanyang pagtaas. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung maayos ang kanyang paglaki. Ang mabagal na paglaki ay senyales ng maling nutrisyon. Samantalang ang labis na pagbigat ay maaaring humantong sa obesity. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan.
Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Pilipinas, mutya ka sa sidlakan. Ang mata sa Dios nagatanaw kanimo, wala kaniya gitalikdan, kay bililhon ka sa iyang dughan. Pilipinas, ang Dios may plano kanimo, gikan pa sa pagbuhat niya sa kalibutan, kay gipili ka ng daan, busaday ka siya ihatag ang tanan. Pilipinas, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing. Sa kanunay siya nagahulat, sige duol na magpaubos. Pilipinas, higugma ang Diyos. Pilipinas, perlas ka sa sidlakan. Ang mata sa Dios nagatanaw kanimo, wala kaniya gitalikdan, kay bililhon ka sa iyang dughan. Pilipinas,
Diyos may plano kanimo, gikan pa sa pagbuhat niya sa kalibutan, kay gipili kanang daan, busaday ka siya ihalad ang tanan. Pilipinas, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing, sa kanunay siya nagahulat. Sige doon na magpaubos, Pilipinas, higugma ang Diyos. Pilipinas, higugma ang Diyos, simbahan siya sa tibuok mong kasing-kasing, sa kanunay siya nagahulat. Sige doon na magpaubos, Pilipinas, higugma ang Diyos. Pilipinas, higugma ang Magtanong sa SSS. Atid sa atin ng Oras na Pilipinas dito sa 1197 DXFE, ang tanging good news radio ng Far East Broadcasting Company. Magbabalik ang Oras na Pilipinas, time check 8:14 ng umaga. I believe na sa Zoom na ang ating partner this morning. Let's welcome ang ating Acting Senior Communication Analyst ng Social Security System Davao, Miss Mona Lorraine Tumbo. Miss Mona, good morning. Ayan. Okay, I think nakamute po kayo, ma'am. Ay, sorry. Okay. Good morning, ma'am. Mabuting araw sa ating mga viewers, sa ating mga listeners po. Happy Monday po. Hello, Sir Tol. Good morning, ma'am. I'm happy that kasama ko po kayo ulit this morning to talk about mga programa po ng SSS. So, kumusta po, ma'am? Ano ba yung mga update natin dyan sa opisina ninyo? Yes, sir. I would like also to discuss again regarding po sa ating uplift, since it has been yan po ang ating nagiging marami pong inquiry po regarding po nitong programa na ito. And this, I would like to use this venue as an opportunity po to provide enlightenment and highlight ano po yung mga guidelines, no, since marami na po tayo mga members na naka-receive po ng notifications. Meron din po tayong mga members na nakatanggap na din po. And meron din pong iba, nagtataka po bakit po nakatanggap ng notification and yet hindi pa rin po nakikredit sa kanila. So, to begin po, I would like to again clarify that the Uplift po na program is not a program of SSS. It is a program po of DSWD partnering with PSA and SSS for cross-matching po. So it is divided into 3 groups po, and before po that, ito po ay intended para sa ating 7.5 million na households. So 7.5 million po households ang makabenefit po nito, and this is divided into 3 groups. So yung first group po natin, this is for the 3.5 million po na beneficiaries. Ito po ay under the 4Ps or tinatawag natin Pantawid Pamilyang Pilipino program from DSWD po, and this is already identified. And for the second group naman po, which is the 2.5 million po na beneficiaries or households, this is identified by the PSA na included po sa 2024 na CBMS or tinatawag natin
community-based monitoring system. So ang third group po, which is SSS, it has 1.5 million beneficiaries. And dito po yung pasok yung ating mga SSS employed members na may mababang kinikita. So ano yung ibig sabihin ng mababang kinikita? Ito po ay under the category of 20,000 po na bracket or monthly salary credit or below po. And ang role po ni SSS dito na program po ay to cross-match the identified list of beneficiaries, and we also facilitate the disbursement kung saan po ika-credit itong benefit na po ito. Since ito po sa SSS naman po, we are already requiring our members naman po, diba, na to enroll their preferred payment disbursement account or even apply the My SSS card, which is automatically serve as a disbursement account. And ang just to clarify, ang MLWA hindi po siya ino-honor, hindi din po ito tinatanggap ni uplift na program. Kaya if ever po si member nakatanggap po ng notification that he or she is qualified for this program and yet hindi pa po na-credit sa kanilang account, probably ang kanilang disbursement account needs to be updated, or perhaps ang na-enroll po nila is MLWA, so kailangan po natin palitan ng active na savings personal account po nila, so they can still update it through their online portal because they can only receive notifications sa online portal po natin through the inbox. So we will not be sending out notification through text messages or email or any other platform, since we only communicate through the my portal of our members, which is the mysss.portal. Okay. Ayan. So I believe last time Miss Bona, no, na mention natin na walang application po ito ang DSWD ang mismo or ang SSS mismo, no, ang mag-approach, and that's through yung portal na sinasabi ni Ma'am Mona. Okay? Yes po, sir. Ayan. Ang So, receipt okay. po ng household natin, sir, is 2,000 per month. So may magtanong po, Pam, what if po marami po kaming qualified po nitong what we call this uplift po sa isang household. So kung sino po yung pinakamatanda or oldest po na member na qualified, siya po ang pipiliin or siya po ang mabibigyan nitong uplift program na financial assistance po. Okay. So again, this is only for one per household po siya, hindi po siya per member. Okay. Ayan. So, at least klaro sa ating mga ka-NP, kung may tanong pa po kayo, paki-send po, message po yung tanong ninyo para maklarify natin at mabigyan naman ng panahon, no? Mga ka-NP. Okay. Eto, may tanong regarding that follow-up niya, ma'am, kasi last time na pag-usapan daw natin that kailangan active. Okay, sabi niya active siya, pero okay, less than 20 naman ang kaniyang sweldo. Yes, Kaya lang wala pong notification daw, ma'am. Saan ba makukuha daw? Sa inbox po natin, sa my.sss portal po, dyan po tayo makatanggap ng notification. So ang member po dapat ay what do you call this? Ang member ay identified, and the member should have at least a contribution nung 2025 or nung 2026 po, kahit isang contribution po. And dapat dito member naka-enroll again po ng kanyang disbursement account as of April 30, 2026 po. Okay. So yun po, ma'am, no, baka hindi naka-enroll or paki-check po. Paki-check na lang po sa ating online kung meron po tayong updated po na disbursement account. Second din po, at least nakabayad po tayo ng contribution po natin in 2025 or 2026. Also have to check if our monthly salary credit, no, falls under the bracket of 20,000 or below.
Yan po kasi din ang tinitingnan din po natin. And lastly po, dapat po si member wala pong final claim. So when we say final claim, ito po yung retirement, total disability, Yun. death benefit. Yan po kasi yung ating definition of final claim with SSS. So if wala pa po tayong final claim, isa din po yan na qualification po. Okay. Para po possibly po na masali po sa programa. Okay, paki-check lang po, ma'am, no? At para baka isa doon missing or baka isa doon ay hindi na gawa, no? With that baka disqualified. Oo. Disbursement account or baka dormant po. Yan, okay. Sabihin po natin tingnan. Or baka po ang na-enroll po natin ay MWA po na disbursement account. So yan po ang isa natin dapat papalitan. Pero ma'am Mona, if there's some clarification, saan ba sila pupunta, sa SSS or sa DSWD? Pwede po sila, ang ngayon po sir, we just received that we can actually check on our system if meron na po kasi dagdag na feature that we can check if the member is qualified po for the set program. But it is best po na ma-verify po ito from the SWD itself, since this naman po program is from them. We are just a support group or support agency to facilitate the disbursement po of this financial assistance para sa ating members. Okay, at least klaro. Kasi no? we don't have the list po kasi of the qualified members or beneficiaries, since the basis of this list naman po is coming from them. Okay, klaro. Salamat Ms. Mona, no, for that, and thank you rin sa tanong ng ating mga ka-ONP. Ayan, I hope na na-clarify yung ating tanong kanina. Okay, let's go sa ibang mga programa ng SSS, mga ka-ONP. Ms. Mona, no? Let's talk about itong ating ID. Ma'am, ano po ang proseso sa pag-apply ng ID ng SSS? Okay po. Ang ating My SSS card ID po that serves as our valid ID at the same time our disbursement account, this can only be applied po sa ating online portal. Meaning po, dapat po nakalogin po tayo sa ating online portal. And apart from that, we have to make sure na nakaregister po tayo sa PhilSys po. And the reason behind the bakit important and isa pong requirement bakit tayo nakaregister sa PhilSys, because yung ating data sa PhilSys is our gold standard of verification of our data. And if our memory serves us right noon, yung ating pag-apply at pag-register sa PhilSys, meron po tayong ID capture. So upon application of this My SSS card, we will be seeking a consent from the member to capture the data of their data from PhilSys para yun po ang gagamitin natin sa card po natin. No need for them to visit any SSS branch para mag-ID capture, since yung photo natin na na-register sa PhilSys will be used para sa ating My SSS card ID po. And we have partnering banks. Initially, we started with RCBC. Now, we already have AUB and at the same time, Union Bank po, na pwede po natin pagpilian kung ano po ang magiging bank po na prefer po natin na gagamitin. And I believe there's a fee of this. This will only cost the member 200 pesos para po ma-produce po itong card na ito, and it will take 20 working days bago po ma-receive or ma-release ito sa ating member. Yeah. So, everything will be applied online po. Kaya yan, balik-balik po natin nire-remind ang ating mga members to update their contact information such as their email address, their contact number, para po up-to-date po tayo nitong mga benefits natin na application. Because everything will be applied and will be applied online except lang po yung educational na pinag-aral. Ayan. Okay. So lahat po online na, and yun po ang paraan. Ma'am, kung hindi pa po sila nakakuha ng PhilSys, saan po sila pupunta at para po simulan yung kanilang transaction with this My ID?
Okay po, I believe po pwede po sila maka-register online. But to be sure, they can actually visit PSA po na in Baguio po. Kasi sa kanila naman din po tayo mag-ID capture. Okay. So it is best to visit the office itself. And upon checking po, meron din po ata sa Gmall, sa The Peak po, meron din po silang satellite to assist po or to accommodate registration to places po. Ayun. So, be mindful lang po na ang ating itong ID, hindi po agad-agad, wala po munang ID physical, pero at least naka-register kayo and then you can go directly sa SSS na. Opo. Itong pang-register po natin sa PhilSys is requirement po para maka-apply po tayo ng My SSS card po natin sa ating online portal. Ayan. Okay. Salamat po, Miss Mona, no? At least clarified po yung ating proseso kasi yung iba pupunta pa rin sa SSS office, ganun na po ang proseso. At least malaman nila. Para hindi po masayang ating time. Although we have naman po mga personnel who will assist naman po our members on how to navigate naman po their online portal. But just be mindful with our personal information, not to easily share it to anyone po, since this is considered and categorized as personal and sensitive information. So, wag po natin basta-basta ibigay po ito, lalo na ating login credentials po. Yan. Okay, importante yan, ma'am, no? Kasi, right, yung mga seniors natin, isa yan sa mga concern nila, no? How to apply online. Kasi yung iba, hindi sila masyadong na familiar sa online application natin. So, ano ang ma-advise mo sa kanila, ma'am? To be familiarized po sa ating online portal, you can come visit naman po our SSS branch. We have assigned personnel to accommodate and walk you through on how to go with it. We humbly suggest to bring with you siguro po apo nyo po or anak nyo po who's yung well-versed po sa online po na setup para po matulungan at ma-assist po kayo. And yun po, wag lang po natin basta-basta ibigay ang ating information sa kahit kanino. And if ever, ating mga elders at also sa ating mga members, if mag-update po tayo ng contact information, please do not use anyone's email address or number po. Kasi mahirapan po tayo pumasok sa ating online portal. I believe there are some or few na dahil wala po silang email address or kesyo po hindi po sila familiar sa mga online setup, they use other people's email address and contact number. As much as possible, let's create our own po kasi para hindi po tayo mahirapan sa ating mga benefits and claims na applyan natin in the future. Ayan. Okay. Salamat sa tanong, no? At I hope nakatulong po kami. By the way, kung nasa Facebook Live po kayo naka-tune in ngayon, nandun po yung link, yung website ng SSS, no? Para po sa mga gustong mag-apply at ayan, any transaction nandun na po. Except lang yung, sabi nga ni Miss Mona, yung educational loan natin. Okay? Kasi kailangan pa rin yun ng physical eh. Yun na lang, no? Oo. Okay. Po, to check naman po. Right. Ayan. Okay, ma'am, may tanong dito regarding sa itong ating application naman when it comes to sa loan. Okay? Ma'am, ano po ang requirements at ilang months po ang dapat na-contribute na to apply sa loan? Okay po. For loan applications such as salary loan, kailangan po natin ng SSS contribution of at least 36 months po and actively paying po tayo sa ating contribution. So, pag maka at least 36 months po tayo, we are qualified to apply for the said loan, and this can only be applied through our online portal again. Okay. There is the reason behind why you can only apply for this loan sa online portal po natin because again, ang ating disbursement account is
nakaregister po sa ating online portal. It is where the proceeds will be credited. Okay. Ang requirements daw, ma'am, anong mga IDs ang pwede ibigay? No need for IDs if naka-online. Yan po ang maganda po pag naka-register tayo online. No any other documents needed since pag naka-login naman po kayo, it is assumed that you are the member or holding the account. No? So, since di naman din po tayo makapasok agad sa online portal with the login credentials, since kailangan din po ng OTP na masisend po sa inyong active personal mobile number. So, once you have already logged in to your SSS portal, it is assumed that you are the member or you are the person behind or the holding this data or account. So, no need to upload any other documents. You just have to apply online po under the services po sa ating tab sa online portal. Okay. Yun lang po, sir, kailangan po updated yung ating disbursement account. Yes, oo. Kasi hindi po mapupush through po pag hindi po siya active o hindi po siya na-enroll. Tama, oo. Siguro pag bago ka lang sa SSS, talagang kailangan mo ng ID, no? Pa-scan mo 'yan through online pa rin, ma'am, 'di ba? Oo. For the ID, sorry sir, the question, ano po yun? Yung ma'am, magpa-register pag bago pa sa SSS, no? Kailangan nila ng IDs. Siguro yun. Yes po. Oo. Yan, like primary documents such as the birth certificate or marriage contract po if married po. Yan lang naman po ang time na kailangan natin ng primary documents upon registration po sa SSS. Ayan. Okay, another question, ma'am, regarding sa withdrawal ng kanyang membership. 15 years ba or pwede 10 years, ma'am? Wala po tayong withdrawal of membership, sir, because once we are already registered as an SSS member, lifetime po tayo magiging SSS member po. Siguro I believe that the question was intended for the retirement. So for retirement po, the member requires to have at least 120 months of contribution, and the member has to reach the age of 60 years old for him or her to apply for the retirement po na benefit or claim. At para po papasok po siya sa ating monthly pension po na mode of payment po. Okay. Kasi para po sa members na gusto po talagang mag-apply ng retirement at 60 na sila but the contribution is less than 120 months, pwede naman po, but ang kanilang matatanggap lang po ay hindi po through monthly pension but only lump sum. So we are highly recommending our members to reach the minimum requirement of 120 months of SSS contribution para naman po ma-enjoy nila ang monthly pension po. Ayan. Okay. So, ayun po. Wala pong withdrawal of membership but siguro ang retirement yung kanyang ibig sabihin, ma'am, no? Ang ibig sabihin or yung natawag nating final claim. Yes. But there's no such thing as withdrawal of membership po. Okay. Ayan. Ma'am, not unless po meron tayong doble po ang ating SSS number and we want to cancel yung extra po or nadagdag po sa. Okay. Paano po yan, ma'am? If ever may dalawang siyang account, no? 'Di ba may programa tayong merging of account? Meron ba 'yon? Yes po. Meron po. If ever dalawa po ang na-register na SSS po and both po merong contribution, so whichever po ang mas may maraming contribution, yun po ang ma-retain, and the contribution po na galing sa isang SSS account will be transferred po sa yung preferred or i-retain na SSS. Ayan, okay. Okay, sabi niya, ma'am, planning to have early retirement kasi. So ganun pala yung ibig sabihin niya, early retirement. Okay. May ganun ba, ma'am? Yun po, sir. When you say early retirement, perhaps po the member has reached the age of at least 120 months of contribution. Pero isa po kasi na qualification po natin for retirement is the member should reach the age of 60 po. So, antayin po natin ang age of 60 before we can apply for the said claim or benefit po, which is the retirement. Okay. Baka
Sir, baka pwede na lang, antayin na lang natin yung ating 60, no? While waiting, meron po kasi tayong members, sir, no, na malaki na po ang kanilang tama. contribute, naglampas na po sila. Some of them nag-abot na po ng 200 plus po na contribution, but hindi pa po nakaabot ng 60. A member can actually stop paying their contribution, no, kung hindi na po nila kaya, and wait for the age of 60. But we are highly recommending, if kaya pa naman po, magpatuloy, since the number of contributions po kasi is also a multiplier for their retirement proceeds po. So, kung kaya pa naman po ipatuloy hanggang age of 60, then patuloy na lang po natin para po mas malaki po ang ating magiging chance to increase our ma-maximize po natin. Right. May mga rin tayo, mga members na before 5 years sa kanilang retirement, dinodoble nila yung contribution natin. Ano po ang reason nun, ma'am? Yun po, sir, ay misconception, no, because they learn that isa po sa way of computation po sa retirement is the last 5 years of their last 5 years po na contribution. But we have 3 ways of computation, and whichever is higher, yun po ang ating i-follow. And yung previous 5 years po na sinasabi na pinakompute is just one of the 3 ways of computing po. But sa SSS po kasi, we are not allowed to drastically change our contribution po. We only allow siguro po a maximum of 2 steps po na increase sa kanilang contribution before po magkaabot ng 5 years po. Kasi po, if they insist on paying the maximum, once the member reach po age 55, compared to sa kanilang consistent po na contribution, perhaps siguro nasa mga below maximum, yung excess po, sir, automatically po binabalik po sa member. So we will be releasing a check po of the excess of their contribution po sa 5 years po na drastic po nilang inakyat ang kanilang contribution. So meron po tayong system na pina-follow po. Ayan, okay. So hindi po siya agad ma-apply. Ayan. And kung siguro sobra-sobra na yung contribution natin, pwede naman natin sa savings, ma'am, yung program na savings. Yes, the pension booster, if they intend malaki ang kanilang matatanggap, might as well ihulog po natin or invest po natin sa pension booster, since it also incur interest po. And the good thing about this one is a compounding interest po siya. So, upon retirement, hindi lang po yung retirement proceeds ang matatanggap po ni member, but as well as the earnings and the principal po na kanilang na-invest po with pension booster. And sa pension booster po, sir, the member has the discretion po if gusto nila i-withdraw in full, or pwede nilang iwanan ng certain amount para po habang sabay po sa kanilang monthly pension, nag-incur din po ng dividend po yung kanyang pension booster. So meron po din tayong ganong setup din po. Yung process ng application, ma'am, online pa rin sa pension booster? Sa online account po natin, and payment po natin nito is para din po siyang sa contribution. Pwede mag-generate po tayo ng PRN po nito. Okay. So pwede po siya sabay sa contribution po natin if we apply for we generate payment reference number. Meron din po doon drop down if you want to add as well pension booster along with the SSS contribution. Ayan. And ang maganda po dito, sir, Ton, 500 pesos po ang minimum po. And anytime we can add po if ever we have an extra. Maganda yan, no? Sa mga ka-ONP natin. Siguro yung iba, parang gusto nilang mas malaki yung kanilang makukuha. Yung plan nila malaki. So, ayan, magandang opportunity
para sa atin. Okay. Another question dito po, ma'am, yung ano naman natin, no? Yung sa mga ka-ONP naman natin na gustong mag-apply din for sa kanilang salary loan. But eto, ma'am, problema nila yung kanilang online access. Kasi daw minsan hindi daw active, no? Lalo na sa kanilang app. Ano bang kaibahan ng app, ma'am, sa ating website? Okay po, ang app po kasi, sir, is intended for monitoring po natin yung sa mobile app monitoring and for pag mag-generate po tayo ng PRM para pang magbayad. But if we intend to apply for any benefit or privileges ng SSS po, this can be done sa website po natin, hindi po sa app. Okay. Hindi po tayo makaka-apply po nito sa app because the app is intended for monitoring and for generate po ng ating PRN. We can actually check the status sa ating applications, but we can apply only sa website po ng SSS. Okay. So, lahat ng transaction or application dun po sa website, sir. And pwede nyo pong i-check, nandun po yung sa yung link natin sa ating Facebook Live kasi you're tuning in sa Facebook Live. Nandun po, just click the link and you can register there, no? Or maybe naka-register na kayo. Basta sa app po, hindi po tayo maka-apply, sabi ni Miss Mona, sa ating mga loans na sinasabi. Okay, ma'am, medyo gipit na tayo sa oras. But ma'am, if may mga tanong pa po yung ating mga ka-ONP, saan po sila pwedeng mag-contact? Okay po, para po sa ating mga members and viewers na may mga tanong pa po, no, at hindi po nila siguro ma-disclose sa live, you can reach me po sa aking email, salvadormp@sss.gov.ph. And if ever hindi po tayo makapag-send ng email, we can actually send it through Sir Ton to assist you, and I will be asking for your contact number or email address para po directly po masisend po sa inyo ang update po ng inyong query po to protect as well your data and information po. Ayan. Miss Mona, thank you so much sa time. God bless you, ma'am. Magandang umaga. Okay. Time check, mga ka-ONP, alas 8:44 ng umaga. Magbabalik po ang Oras ng Pilipinas dito po sa 1197 DXFE. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Ba't ka nandyan sa gilid? Nakatulala, tahimik. Bigo na naman sa pag-ibig. Galing na ko dyan. Bakit parang puro kasilip? Takot ka na bang umulit? Ang mangarap ba'y di nasulit? Lumang storya na yan. Kung ayaw mong magkamali, paano matututo? Di mo malalaman kung di ka susubok. Pag nadapa, pwede ka naman bumangon. Tandaan na ngayon magiging kahapon. Kaya pag nagkamali, gawin mo siyang aral para malaktawan ang susunod na harang. Balang araw mararating mo rin, maaabot mo rin, diretso ang tingin. Umulan man o umaraw, mabagal man ang dalayo humahataw. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Ano man ang pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ng ikot. Basta tuloy lang ang biyahe, hanggat ika'y umaabante, mararating mo rin. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Tayo ka na dyan, kaibigan, ako'y sabayan, halina. Pag-asa ang ating sandigan, sigurado tayo dyan. Pupusta ako, pare, kaya mo pa. Kanino ka ba nagpapaniwala? Kaya ka napapariwara, kaibigan. Di mo kailangan ng himala. Sugod lang na sugod, malapit na yung dulo. Kung ika'y natuto sa mga tinuro ng nakaraan, yan ang daan, alam mo na yan. Kaya ako'y sabayan. Umulan man o umaraw, mabagal man ang dalayo humahataw. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, basta umaabante. Ano man ang pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot ng ikot. Basta tuloy lang ang biyahe, hanggat ika'y umaabante, mararating mo rin. Pantay-pantay lang tayo dito.
man ng pasikot-sikot, basta tuloy lang ang biyahe, yeah. Mararating mo rin man mo umaraw, makakasagay yung umahataw, basta umaabante, pasikot-sikot, minsan titigil, minsan ikot na ikot, basta tuloy lang ang biyahe, hanggang ika'y umaabante, mararating mo rin, mararating mo rin, mararating mo rin, mararating mo rin. Oras na Pilipinas, isang mapagpalang Monday pa rin. 8:48 ng umaga, tuloy-tuloy lang mga ka-ONP. Ano man ang ginagawa natin dyan, ano man ang mga problemang kinakaharap natin, huwag kalimutan, may Diyos tayo at siya po ang ating pag-asa. Kaya tuloy-tuloy lang mga ka-ONP. Alam ko, hindi maganda always ang ating simula, no? Minsan mabigat yung ating simula, minsan hindi maganda, pero alam mo ka-ONP, kahit ganon may maganda pa rin, no, na nangyayari at mabuti pa rin ang ating Panginoon. Ako, busy po yung ating August kasi alam niyo naman dito po sa Davao, ano po, nasa Kadayawan month pa rin tayo. Aside nito, yung ating buwan ng wika at iba pang mga nangyayari po sa ating bansa. Patuloy lang tayo, ha? At walang bibitaw, mga ka-ONP. Ayan, 8:49 ng umaga. Ito po ang oras ng Pilipinas dito po sa 1197 DXFE. Nalala ko kahapon na may nakausap ako from Operation Blessing and sabi nga nila pinag-iigihan nila ang itong mga pangyayari dyan sa Luzon dahil po sa bagyo, no, at saka baha na nangyayari, mga ka-ONP. Okay? Minsan napapaisip tayo ano nangyayari sa ating bansa, no? May mga concern, minsan ano tayo, no? Parang nagiging blaming game yung ating attitude, mga ka-ONP. Pero alam mo, mga ka-ONP, mas mabuti po na gawin na lang natin kung ano yung pwede nating magawa. Okay? Mahalaga of course yung ano pa rin natin, no? Queries pa rin natin ano nangyari sa flood control budget. Okay din yon. Pero mahalaga din, mga ka-ONP, na maging responsable din tayo in showing, no, our yung mga concern natin sa iba. Okay? Aside from just blaming, no, maging proactive tayo in sa ating mga gagawing solusyon. Hindi naman pwedeng ganoon lang palagi, no? Sige ta blame and then we are not doing something. Okay? Ginawan tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, binigyan tayo ng Panginoon ng strength to do kung ano ang tama. Okay? Ayan. So, pagkatapos natin sigurong makita ito, siyempre may mga investigasyon yan, di ba? Pero pagkatapos niyan, ano ang gagawin natin? Okay? Sa ating community, di ba? Sa ating sa barangay, no? Maglinis tayo ng ating mga ano dyan, no? Mga dapat linisin. Ilagay sa tamang lugar yung basura, di ba? Linisin natin yung ating mga kanal, no? Sa community natin, okay? Siguro may mga organized na barangay clean up dyan, no? And ano pa, yung mga siguro mga plastic, okay? Manage natin ng lagyan natin ng mga trash can dyan, di ba? Instead of just blaming, gawin natin yon, mga ka-ONP. Of course, hindi ibig sabihin, no, na magiging ano na rin, no, parang pagtakpan ang mali. Hindi, we are just doing something and still, no, waiting na may ano po mangyayari, at still waiting sa mga investigasyon na nangyayari. Kasi may mga investigasyon naman, di ba, na dapat rin na alamin kung bakit may ganitong nangyayari, na yung may mga flash floods, di ba?
Aside sa siguro, marami na rin ang hindi na ma-manage na putol ng kahoy, ano ba yung ginagawa natin? Okay? Naalala ko yung one time pinag-usapan natin, mga ka-WNP, no? Na maging faithful tayo sa maliliit na bagay. Oo. Like for example, no, sa bahay natin mismo, di ba? Alam ko dito sa atin may segregation pa rin may proper waste management pa rin na nangyayari. So, tayo ba, ginagawa natin yun? Kung palagi lang tayo nagrereklamo tas wala tayong gagawin, babalik pa rin sa atin yan, no? Kaya, mga ka-WNP, gawin natin kung anong pwede natin gawin, no? Sa ating trabaho ngayon, no? Sa ating paaralan, yung mga teachers natin, mga students natin, gawin natin yan kasi hindi rin ang gobyerno lang ang may part nito, tayo pong lahat, no, mga ka-WNP. Aside niyan, sa ating mga simbahan, syempre kailangan din nating mag-participate, no? Naalala ko yung 3 P's nasabi: pray, participate, and persevere. Okay? Ano yun? Pray, participate, and persevere. Diba? Kailangan nating pagdasal. Pagdasal natin yung ating mga leaders. Pagdasal natin yung ating community, no? Yung family. Okay? Tsaka participate kung ano man yung pwede nating gawin na makakatulong sa ating bansa. And then, kung may mga problema, talagang meron, persevere. Okay? Hindi dapat mag-give up agad. No? Persevere kung may mga kagaya nito, baha, no, or problema. Persevere lang, mga ka-WNP, no? Yan yung key dyan, di ba? Naalala ko nga, may game na naman si Alex Ayala mamaya, di ba? Oo, alas 12 ng madaling araw. Pero ano na to, di ba? Round 16 na lang, round 16 na ata siya, no? So, perseverance, di ba? May pag-atleta ka tapos wala kang perseverance, talagang hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo. Okay? So, perseverance sa ating mga gagawin, yes, may problema, yes, may mga kalamidad, but we need to persevere. Okay? We need to continue. Sa buhay, ganun din no? Wala namang perfect na life. Wala namang perfect na buhay. No? Kung merong perfect na buhay, nako, sino kaya yun? Wala So we persevere in our trials. Kasi sabi naman ng scripture, di ba? Consider it pure joy whenever you face trials, sabi ni James. Because, sabi niya, the testing of your faith produces what? Perseverance. So, ibig sabihin, kasama yung sa rekado yung trials, problema sa buhay. So, don't give up, no? Patuloy lang, mga ka-WNP. Patuloy lang gumawa tayo ng mabuti. Kasi sabi nga, naalala ko yung Galatians 6:9. Let us not grow weary of doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Okay? So, anong gagawin natin this week? Diba? Huwag magtapon ng basura kung saan-saan, no? Makilahok sa mga community clean up kung meron dyan, or di kaya kung wala namang mga activities clean up, ikaw mismo, no? Ligpit mo yung mga basura. Okay? Turuan ng mga anak na disiplinahin. Turuan ng mga anak na disiplina, no? At malasakit sa kapaligiran. Importante yan. Okay? At manalangin, no? Para sa katotohanan, justisya at karunuan ng ating mga pinuno. Kasi at the end of the day, meron pa rin po tayong accountability, no? Di man siguro dito sa mundo, pero alam natin na ang ating Panginoon po ang ating ultimate na hukom. Siya po ang maghukom sa atin at the end of our lives, mga ka-WNP. So,
Maraming salamat po sa reminder ngayong umaga. Thank you po sa ating mga ka-OMP. Lola Fully, good morning po. Tsaka si Ate Fekihano, magandang umaga. Kuya Eric, thank you so much for sending yung prayer request po ninyo. Si Jesusa Rafael, good morning. Ate Corazon, maayong buntag. And also Ate Barbs. Sabi niya, tapos na po, Pastor. Ay, salamat po for answering yung ating short survey. No? Nandiyan po sa ating Facebook Live naka-pin. Okay? Kayong we'd love to hear from you. Nakalagay doon yung link. No? So, pakiclick ng link. 3 tanong lang po yun. So, very easy. Yan. So, salamat po sa mga sumagot na. God bless po sa inyo. Kuya Tristan, baka hindi pa kayo nakasagot. Nandun na po yung survey natin. Sir Don, okay? Paki-answer po yung ating survey question. Ito po ay para malaman natin, no? Ilang oras ba tayong nakikinig? Ilang oras ba tayong naka-tune in? Anong araw? At anong oras? Okay, umaga ba? Tanghali? Gabi? Di ba? Yan. Pwede niyo pong sagutin dito. Sabi nga ni Ate Barbs, ilang minuto lang, short time lang daw, no? Yung pag-answer niya sa survey. So, baka kayo po hindi pa naka-answer. Please do answer na yung ating survey question. Okay? 3 question lang po yun. Manalangin na po tayo, mga ka-ONP. 8:58 ng umaga. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga reminders sa amin, sa mga balita, sa mga impormasyon na nakuha po namin, narinig namin ngayong umaga. Salamat din po for teaching us, Panginoon, to persevere, to pray, and also, Lord, to participate kung ano po yung mga pwede naming magawa para sa iba. Lord, this is not to neglect, or this is not to forget yung mga corruption. But actually, Lord, this is just to remind us na may parte pa rin po kami. At kailangan pa rin po namin gawin kung ano ang tama. Kahit ang iba hindi. Lord, we pray for your grace and your love sa amin. Remind us, Lord, not to continue just blaming and not being responsible, but instead being responsible and do what is right. Salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan today. We honor you. We give you thanks. Thank you po sa stasyon na ito, 1197 DXFE, na patuloy niyo pong ginagamit to share the good news of salvation. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. 9:00 ng umaga. Ito po ang Oras na Pilipinas. Maraming salamat po for joining us sa ating programa. Thank you po sa partner ko, si Kuya Elkin Damon. Sabay-sabay po tayo magsabing ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. To God be the glory. Magandang Lunes. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Sumasakay ako sa tamang sakayan. Umipila at di nakikipag-unahan. At di ako pasiga-siga sa lansangan. Nagbababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan. Di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay. Tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo
doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kabaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang mga bayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.